Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ay yung January 11 to 17, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi po yung negative, is a warning para magkaroon din kayo ng awareness or idea sa mga bagay na dapat maiwasan. Pero kung gusto niyo na positive lang, hindi itong reading na, hindi itong channel na ito para sa inyo. Tingnan muna natin ano. Okay, dito ka sa sitwasyon mo na may mga bago kang naiisip or may mga bago kang plano o nagkakaroon ka ng mga plano o na plano na naiisip this time, maaring ito is related sa iyo, no? Ako nakikita sa inyo. Maaring may anak ka ba? May anak? Ba't may anak? 3? 2? Or 4? Yan nakita ko. Nandito ka sa point, mas more ka nag-focus this time, may mga plano o bagong simula. Ako na nakikita with come sa'yo. Kaso medyo nalilito ka ata. Hindi mo alam kung ano yung gusto mong unahin this time. Medyo marami ka rin kasi iniisip, medyo magulo yung isip mo. May mga bagay o sitwasyon ka na nagkakaroon ng pag-aalaala sa nakaraan. Maaari may mga naaalala ka sa nakaraang sitwasyon mo sa buhay mo. Nahandoon yung point din na nakakaramdam ka sa iba sa inyo ng kalungkutan, ganyan, or nagkakaroon ka ng pag-isolate. May mga bagay o sitwasyon ka na parang pinagsisisihan mo. Ganyan. Kasi siguro may mga failure situation na naganap, nagkaroon ka ng mga frustration, and then nahandoon yung point na may mga point na napofocus ka to a painful situation into your life. Maaring iba sa inyo is you still in a trap situation or nai-stuck ka sa ibang aspeto ng buhay mo. No, dito sa sitwasyon mo. Maaari din na iba sa inyo is may mga tao o sitwasyon kayo na naiisip or may nami-miss yung iba. Maybe someone is blocking you or someone's binlock mo o binlock ka niya, or may tao na ayaw mo siyang kausapin or ayaw kanyang kausapin. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. And then also is, ang nakikita ko rin sa iyo is may mga outgoing situation. Hindi ko alam in what way. Yun ang nakikita ko dito. In excitement, meron din ako excitement na meron ka daw iniisip, meron kang iniisip in advance na isang sitwasyon sa buhay mo. Yan. Kaso hindi ko pa nakikita na imumove mo itong sitwasyon na to, no? Parang nandun ka sa point na nagkakaroon ka ng choices or pwede rin na medyo nagiging difficult yung decision na to para sa'yo. Kung ano man ito. So, nakikita ko dito, no? Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Yun. Trust your intuition, no? Iba sa inyo kasi is malakas ang instinct nyo. Siguro kaso nalilito lang kayo, no? Dito. Kasi iba sa inyo is nagkakaroon ng self-imprisonment, nagkakaroon ng victim mentality. Yan. Meron kang Aries, Cancer, Virgo, Gemini, and Scorpio. 6, 11, 14, 36. Okay, ang nakita sa'yo dito is, yun nga, nagkakaroon ka ng emotional, ano? There's some emotional feelings or reflection from the past situation. Ako nakikita sa'yo dito. May mga bagay na gusto mo nang panindigan or there's a desire or you want to take it action with something. Ako nakikita sa'yo, yun nga lang is medyo nagkakaroon ng blockage. Kumbaga, no? May mga dinadamdam o iniisip ka rin na emotions dito sa sitwasyon mo. Maybe you're hiding your feelings din.
sa iba sa inyo na may mga kalungkutan ako na nakikita, there's a burden, or may mga big problem sa iba. Hindi naman siguro lahat kayo, no? Ay, may mga lungkot lang, big problem, or pwede rin ito sa may nawala, no? Pwedeng namatay yung alaga mo, or someone who's connected sa'yo is nawala, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba. And then also is may mga pag-aalinlangan, may mga worrying situation, may mga doubt situation ako na nakikita, nagkakaroon ng pagkalito din ako na nakikita sa'yo, may mga unclarity situation eh. Hindi ko alam, medyo magulo yung isip mo, no? Siguro ang dami mo talagang iniisip this time. Sa nakikita ko dito, maaring kinikimkim mo na lang din yung mga bagay o sitwasyon na yun sa nakikita ko dito. Magkakaroon ng mga conflict or makakaramdam ka ng pain. Pwedeng yung pain na yun is sa mga tao na sa mga tao or tao na nakapagbigay sa'yo ng pain sa buhay mo, or pwede sa iba naman sa'yo di sa physical activity or sa trabaho mo man yan. No? And may mga conflict ako na nakikita sa'yo, malaki man o maliit yan, hindi magkakaroon ng pagkakaintindihan, or sa iba dito is there's a debate. Yan, may mga pagdedebate magaganap, pero you need to be very careful kasi yung makakaharap mo na tao na to is may pagsisinungaling. Magkakaroon ng mga panlilinglang, manlilinglang o lilinglangin ka. Pwede rin to sa sarili mo, ganyan. Baka medyo emotional ka pero hindi mo gustong ipakita sa harap ng ibang tao, pwedeng ganun. Or may mga tao na ganun ang sitwasyon. Someone is wearing a mask, no? May mga tao na nagiging abusado or they abusing you, or maybe ikaw din, baka ikaw ito, or inaabuso mo rin yung sarili mo, 'di ba? Ingat-ingat na lang din, ano? May mga pain eh. Hindi ko alam, siguro mga salita, tulad na there's a hard work situation din kasi ako nakikita eh, dito sa sitwasyon mo. Mag-ingat ka, no, kasi may tao na nagmamatiyag sa'yo, or maybe ikaw may tao ka na minamatyagan. Yun. Pero hando naman yung pagiging ano mo, religious person mo, you always have a faith, or kinakailangan mo mag-faith ka lang. Sa mag-ingat ka sa mga matatalim na bagay, matutulis na bagay, or yung pwedeng makahiwa sa iyo. O pwedeng a needle, pwedeng mga maduguan ka, or someone into your life. Pwede rin kasi ito may mga biglaang maganap o mangyari, no, sa iba sa inyo. Basta mag-ingat kayo palagi when it comes to an accident, ikaw or someone into your life. Pwede rin kasi ito na makaka-receive ka lang ng information sa iba sa inyo, 'di ba? O kaya may tao na magsasabi sa'yo na ganito, o kaya may tao na ko-connect sa'yo dahil because of the painful situation na nagaganap sa buhay niya, or maybe ikaw ko-connect ka sa tao dahil sa may painful situation ka na nararamdaman o pinagdadaanan mo, pwedeng vice versa mo na lang. No, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. There's a hospital and doctor, or pwede rin siya sa mga surgery, ganyan, hospital, may mga confined, paralyzed sa iba sa inyo. Kung ano mo yan, baka check up lang din sa iba, no? Or may mga pupuntahan ka, di ba, na ganun yung sitwasyon, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Basta mag-ingat na lang kayo palagi, no? You need to be aware. May mga biglaan kasi, there's a danger or may mga aksidente na pwedeng maganap. Mga unexpected din kasi, no? O nakikita sa'yo. Warning lang naman yun. Tignan natin ang iyong energy. May taong makasarili, no? Energy ni Aquarius. Okay, energy mo. Bakit? May sakit ka? Medyo low kasi yung energy mo eh. Sana wala kang sakit, no? Or someone into your life is may sakit. Pwedeng a part of the family, or pwede ikaw ito, or a part of the family is may sakit. Kasi may low energy ako. Pwede kasi halimbawa may sakit yung a part of family, syempre ma-apektuhan din yung energy mo eh, no? Kasi because of the emotions, pwedeng ganun. Or
or may tao dito na may nandun yung low energy situation. Maari din ito is may sakit. So, iba sa inyo is nandun kayo sa sitwasyon na um, may mga pananakit. No, hindi ko alam why. There's a pain or nananakit yung mga kalamnan mo, butong mo, um, o pwede rin na may sakit talaga yung iba, no? Ganyan. Kulitis naman. Yan, nananakit yung mga buto-buto, kalamnan, or maybe may taong may sakit sa dugo, o, no? O kaya is, anak, may mga bigla ang nagaganap o nangyayari kasi iniiwas ko sa ulo ko yung anak ko kasi baka mapupuan ako sa ulo. Yon ang nakikita ko sa iyo dito. May emotional situation. Siguro yung iba sa inyo is nandun kayo sa point na bahala na, ganyan. Yung energy nyo, may pagka-inip, or iba is naiinip o nababagot, ganyan. May mga sitwasyon na nawawalan ka na ng interest, or someone is parang gusto mo man siya kausapin pero hindi siya interesado na kausapin ka, or ayaw ka talaga niya kausapin, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko. Pwede rin na may magkakaroon ka ng connection, either a family or sa mas bata sa'yo. Halimbawa, itong mas bata sa'yo is gusto mo siya kausapin. Tapos, kaso, kausapin mo man siya, parang lumilipad yung utak niya, hindi siya nakikinig, or maybe, hindi ayaw kanya kausapin, hindi siya interesado na makipag-usap sa'yo, pwedeng ganun. Medyo weak yung energy kasi na nakuha ko. O kaya naman, nandito ka sa point, sa iba sa inyo, may nakita akong 3 of swords May nakita, ano ba yun? Nasa loob ako. Napanghihinaan ka ng loob kasi is pwede rin ito na nagkakaroon ng mga failure situation, ganyan. Pwede rin na may mga tao na hindi ka nila naiintindihan o hindi mo sila maintindihan, pwedeng ganun. O kaya nandun yung napanghihinaan ka ng loob talaga. Or yun, may mga ano kasi, lack of achievement situation, ganun. Anong parating kay Aquarius? Ano pong parating? Ingatan nyo lala yung ano nyo, health nyo, ha? Ano ito? Ano ibig sabihin, universe? Parating po? Okay. Dating, tsaka kanina may 10 din. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito is may tao. May tao nakakausap sa'yo. Maaring itong tao na ito is meron siyang hihilingin sa'yo. Pwedeng a part of the family, pwedeng kasama sa trabaho, ganyan. Basta may tao, or pwedeng karelasyon, ganyan. May hihilingin daw siya sa'yo. May taong kakausapin ka and then may hihilingin sa'yo. And then also, baka naman ikaw rin ito. And also, parating din sa'yo is may mga bullying situation, ano, may mga tensyon na hindi pa totally natatapos sa nakita ko dito. Kaya, ang nakita ko dito is may tao na muling babalik dahil sa kanyang may inaasam siya, hindi ko alam why, pero may inaasam itong tao na to. Pero kasi parang sa kanya, parang under an unresolved situation, ako na nakikita, meron siyang gustong ma-achieve when it comes sa'yo. Yun na nakikita ko. Or ma-fulfill, parang ganon. Pwedeng itong tao na to is matagal mo rin hindi nakausap. Maybe 1 year, 2 years, 3 years, pwedeng ganon. Or maybe 4, pwedeng ganyan. Yun ang nakikita ko. Parating din sa'yo is meron ka daw mga idea na gusto mong gawin, o meron kang mga kahilingan na gusto mong gawin. But, because of the responsibility na meron ka sa ngayon, is hindi mo ito magawa. Ano yun?
Yun ang nakikita ko. Parang may inuuna ka pa bago yung na idea na nasa isip mo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, parating sa iyo is na may tao na gusto mag-apology? Or may tao na may tao na mag-a-apology pero nagsisinungaling siya. Or pwede rin naman may tao na matagal na kayong nag-uusap or matagal mo na siyang nakakausap man yan, nag-a-apology man siya or hindi, pero nagkakaroon ng pagsisinungaling. May pagmamatyaga, ingat ka. Yan, magkakaroon ng mga getting together. Or there is someone here na mag-offer sa iyo na magkaroon kayo ng getting together or pakikipag-usap or magkita kayo or maybe this is you. May coming home no? Ako nakikita dito. Mag-ingat ka sa mga tao na nakasaluma mo kasi may nagsisinungaling. May pauwi. Hindi ko alam kung umuwi ka ba o may umuwi bang ibang tao galing ibang bansa, probinsya, kalapit baryo, ganyan. Family unity reunion, celebration, close relationship, ganyan. May achievement ka naman na parating. Tingnan natin. Dapat iwasan ni Aquarius. Uy, may parating sa inyong kung single ka, may parating sa iyo. Love life. Kaso, pamilyado ata to. May conflict dito sa sitwasyon. Maaring ito isang galing sa separated relationship, pero ingat ka pa rin kasi parang hindi siya totoo. Parang din sa point na hindi pa clear yung situation, pagdating sa, alam mo ba, Aries, na may nag-iisip sa'yo na sana mamatay ka na. Yan na. Ito na naman yung pagiging direct to the point ko. Yan. May tao na nag-iisip na sana mawala ka na, mamatay ka na, get lost, ganyan. Or, maybe meron kayong mga napag-uusapan related to a death. Yan na nakikita ko dito. O kasi may conflict hindi ko alam why, pero may nag-aaway, may gulo, ako nakikita dito, tapos nag-iisip, may taong nag-iisip, isa, dalawa, ata to. Nag-iisip na, yun na, iniisip niya talaga, nag-iisip siya ng ganon, na hindi maganda. Ganon? Hayaan mo na siya. Pabalik naman sa kanya yan. Okay, dapat mong iwasan. Syempre, yung hindi ka mawalan ka ng confidence sa sarili mo, is hindi ka makapagplano, yan. Going toward to your new plan in your situation, syempre, may mga bagay na need to let go or this is the time to reset, no? Kasi ang nakita ko sa iba sa inyo is babalik kayong simula sa simula or need mong mag-resetting sa sarili mo this time, Iwasan mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo, ang sinasabi rin dito. And then also, iwasan mo na hindi ka mag-action or magkaroon ka ng doubt, no? Kung saan man yan, yung mga bagay na gusto mo desisyonan, mga bagay na gusto mo aksyonan, mga bagay na gusto mo umpisahan, ganyan. O if you need talaga na maging very adventurous, gawin mo, 'di ba? Life is short, no? Gawin mo yung mga sitwasyon na makakapag-excite sa iyo, na makapagre-relax sa iyo, gawin mo 'yung kailangan mo mag-travel ka, magpahinga ka, 'di ba? This is time to change. Ang sinasabi dito, iwasan mo yung matakot sa lahat ng panimula sa buhay mo. Iwasan mo yung mga tao na may masamang balak o may mga masamang interest pagdating sa iyo, tsaka yung mga close-minded person, kung ikaw rin ito, iwasan mo yun, tsaka yung mga close-minded, iwasan mo na lang din yung mga taong medyo rude or nag-iisip ng kabiguan or kung ikaw ito, huwag mong isipin yun kasi hindi rin siya makakagood dito. Alam ko naman na hindi ka naman ganun. Yan, iwasan mo na magkaroon ng pag-aalinlangan sa mga bagay-bagay, maging pasaway or mga taong pasaway. Mahatak ka ng nakaraan, iwasan mo yun. Ano ang love? Okay, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius. Kamusta ang love?
love. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, tapos na po siya dito eh, universe eh. Meron kang ikakagulat or ikakabigla na pwedeng may makikilala ka na isa hanggang dalawang tao sa buhay mo. Sa mga single dyan. But, you need to be aware. Yun ang sabi dito. You need to be aware. Yun ang sabi. Pwedeng iba sa inyo is mas bata ito sa inyo or pwedeng iba sa inyo is makikilala inyo ito by the internet. But you need to be aware. Ang sabi dito ha. Sa iba naman sa inyo is kung kayo is separated na, yes, so may taong umalis na, iniwan sa ere, kung titignan ko dito, kung titignan ko dito, nagkaroon talaga ng third party relationship dito sa sitwasyon nyo. Nagkaroon na ng ending, hindi ka nagkatugma ng energy nitong tao na to kasi nagkaroon ng pag-aaway. Sa iba naman sa inyo, maaaring yung karelasyon nyo is namatay na or nagkaroon ng ending or namatay, kanya patay na, no, sa nakita ko dito. Pero kung nagkaroon ng mga ganun, parang may pinag-uusapan rin kasi dito. Hindi man siya namatay or ako ano man yan, pero may pinag-uusapan kayo related to a territorial. Hindi ko alam why. May mga napag-uusapan kung may namatay na, baka ganun, may napag-uusapan territorial, o hindi man namatay, maaaring may pinag-uusapan pa rin when it comes to a territorial, no, kung ano man yan. Sa mga nagkahiwalay, yes, naging player yung isa sa inyo, no? Handon, they put boundaries pagdating sa relasyon na ito. Nagkaroon ng third party, pag-iwan sa ere, nagkaroon ng pag-aaway. Pero handun pa rin sa inamo ng isa yung karelasyon niya sa nakikita ko dito, no? Pero, yun nga, nagkaroon talaga na pagja-jungling kasi nagkaroon ng paglilihim pagdating sa sitwasyon. Pero, handito na rin yung pag-let go kasi na itong tao na ito is nahandito siya or maybe this is yun, no? Nahandon siya sa isang sitwasyon sa buhay niya na nagkaroon na siya ng kasiyahan sa buhay niya na may nakilala siyang ibang tao dito. Medyo itong tao na to, medyo may pagkamataray ata to or kung lalaki ito, ganun din, may pagkamataray or direct to the point when it comes sa salita, ganyan, sa iba sa inyo. Maari itong tao rin na sinamahan niya is maari din na meron siyang inalisan na isang sitwasyon sa iba sa inyo. Kasi nagdadalawa yung chariot dito eh. Yun ang nakikita ko dito. Isa sa inyo nag-cut na eh. Handito yung pagka-cut ng isang relationship sa nakikita ko dito. Tsaka, very adventurous yung nakilala nitong tao na to. Or maybe, yung person mo is very adventurous talaga. Parang ano siya, try ng try. Challenger kasi ang nakikita ko sa kanya. No? And then also, kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, ganun. Kung kayo is relationship at alam mo na hindi naman, wala naman third party, sa mga walang third party, ano, maybe isa sa inyo is busy. Yun nakita ko, maaring busy ka or siya yung busy sa nakikita ko dito, o kaya naman, hindi man ganun yung sitwasyon, nahadon kayo sa point na mahilig kayo sa adventure. Alam mo kaya, palagi kayong umaalis, palagi kayong may lakad, ganyan, ganun, no? Ang nakita ko, kaso, yung iba naman sa inyo, hindi ko maintindihan, pero there's a sadness situation, lalo na pag may third party talaga. May sadness ako na nakikita sa iba sa inyo. Yung point na parang nagkakaroon na ng struggle in this relationship, tsaka, minsan hindi na talaga nagkakaintindihan, no? May mga bagay na hindi mo ma-accept or siya rin hindi niya rin ma-accept sa nakikita ko dito, pilit na nagiging patient yung isa sa inyo, nagkakaroon ng struggle, pilit na isinasaayos na nagiging patient, pero dumating talaga yung point na hindi nagiging matatag yung relationship hanggang hoping, no? Hoping hindi lahat pero may lamat yung relationship. Sana hindi kayo dumating
sa point na totally magkaroon kayo ng separation. So, may mga third party kasi meron talaga siyang kausap na iba. Kung sa tingin mo wala naman tong third party sa iyong intuition, baka busy lang siya. Yun. Yun na nakita ko sa iba. Sana hindi kayo mag-end. Tignan natin ang iyong money. Money ni Aquarius. Oh, okay. Okay, when it comes sa money mo, pagdating sa money mo, you know how to manage your money. You know, alam mo paano mo i-value yung money mo. Yes, there's a blessing na darating sa buhay mo. May mga abundance, fulfillment, and happiness. Ako na nakita na parating sa'yo. Yun nga lang, kasi may mga tao or may tao ako nakikita na they don't want to cooperate sa'yo when it comes to a money. Hindi ko alam why. Siguro you're waiting for something. Hindi ganun, pero handong kasi yung ayaw nilang mataas ang ego nila or iniiwasan ka nila either ganyan or ayaw ka lang talaga nilang kausapin at ayaw lang talaga nilang makipagkasundo sa'yo when it comes to a money. Ganun. Baka kung may mga hinihintay ka. Kumbaga, maybe ayaw ka, binilak ka niya or ayaw ka niya kausapin, pwedeng ganun. May conflict din ako na nakita na pagdating sa pera. No? Yan. May mga tao na makikipag-compete sa'yo pagdating either sa trabaho ito or related or connected ito sa pera. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Hinay-hinay lang. Huwag kang masyadong mabait. Ate, gusto mo ako maging salbahe Hindi naman. Kasi iba na kasi ang mundo ngayon. Marami na abusado. Advice. Sa'yo pa rin. Kasi iba sa inyo, medyo nami-misalignment ka dito. Pwede rin na kung may mga may mga tao kasi na ayaw makipagkasundo or ayaw kanilang kausapin. Connected yung pera. Yun ang nakikita ko sa iba. Advice. Ten of coin. Three of cups. Okay. Devil again, Maluga. Ganun. May tao ditong masama ang dila, As in. Kasi sabi niya, Aquarius, babaksak ka din. Balugang tong hayop na to. Diba nagalit si ate? May taong nag-iisip na, Aquarius, babaksak ka din. Matalim ang dila. Ingat ka na lang, mag-asin-asin kayo. Okay, pagdating sa sitwasyon mo, yun nga, is magkakaroon, may mga travel, iba dito siguro, 3 days, 3 weeks, 3 months, or days, weeks man yan, or nakaraan na, siguro, after a month, or in 2025, pwedeng gano'n, nag-travel kayo, or gano'n. Ano ba naman ate explain mo? Hindi ko maintindihan. Sorry Yun, may mga basta may travel. Malayo man o malapit yan sa nakato. Hoping hindi lahat. There's a bad news ako na nakikita sa'yo. No? Sana hindi lahat. Or maybe hindi siya bad news Siguro is more on emotions ang nakikita ko sa iba sa inyo. Mamaya ko na sabihin yung advice. Yan, you feel empty, you feel drained, or may mga unfulfillment situation maybe sa iba sa inyo na maaring hiniintay mo until now. Yan, may mga frustration, situation, ganyan. Nagkakaroon ng pag-isolate, sa iba sa inyo. And then, when it comes to advice, is you need to put some effort when it comes to yourself first, sabi dito, magpahinga ka, mag-relax ka, mag-travel ka kung kailangan. Sinasabi din dito, mahalin mo more yung sarili mo than to others. Hindi ko sinasabi na pagdamutan mo yung ibang tao, pero unahin mo muna yung sarili mo to be fine. Kasi the more na hindi ka nagiging fine at uunahin mo yung sarili mo, hindi mo maipagpapatuloy yung mission mo.
na gusto mong gawin sa buhay mo at kung kanino man, 'di ba? Kailangan you need to be perfect muna or maging okay ka muna at healthy ka. Okay yung emotion mo, 'di ba? And then also, mag-move forward ka lang sa mga plano mo this time. Take it action, try to progress, ilaya mo yung sarili mo in a darkness, iangat mo yung sarili mo, explore yourself, no? Explore na explore and syempre yun nga, it's time to progress, to growth, be creative, and mag-focus ka sa mga tao na pinapahalagahan ka, pinapahalagahan mo, to your family, to your loved ones, if ever, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Mag-ingat kayo pagdating sa vehicles, no? Pwedeng kahit hindi ikaw nagda-drive, anong vehicle siya, basta may gulong, mag-ingat kayo. Hoping hindi lahat ako nakita dito. Pwedeng a part of the family or pwedeng kaibigan mo yan o kakilala mo yan o kapamilya mo yan or sa mga pag-travel ako na nakikita dito. Mag-ingat kayo. Treasure intuition, palagi kayo magdasal. Arigato, namaste, God bless.